Isang milyonaryo Denhi nagpanggap din ay tagasilbi ili pumasok sarili niyang hotel nang walang sinumang nakakaalam kung sino siya talaga. Pagkatapos ng isang linggo, nabigla siya ng nangyari ay kanya sa loob ng hotel. Kung naengganyo ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin mo sa amin kung saang lungsod ka nanonood. Tuloy-tuloy tayo. Si Manuel Reyes, isang matagumpay na negosyante na 30 anyos, ay huling tumingin sa salamin bago umalis sa kanyang mamahaling penthouse. Ang salamin ay nagpakita ng isang lalaking hindi makilala, buhok na tininang pangkaraniwang kayumanggi, contact lens na kayumanggi na nagtago sa kanyang berdeng mga mata, at peking bigot na nagbigay sa kanya ng lubos na ibang anyo. Suot niya ang uniforme ng waiter ng Grand Manila Hotel, ang pinakamahalaga sa kanyang imperyo ng hotel. Ngayon na o hindi na, bulong niya sa sarili, humugot ng malalim na hininga. Si Manuel ay nagmana ng chain ng mga hotel mula sa kanyang ama, 2 taon pa lang ang nakalilipas, at mula noon, patuloy siyang nakikipaglaban upang mapanatili ang prestihyo at kalidad na nagpabantog sa markang Reyes. Gayunpaman, ang mga reklamo ng mga panauhin ay tumaas nitong nakaraang taon, at ang mga ulat sa pananalapi ay nagpakita ng nakakabahala na pagbaba. Naiinip sa kanyang kawalan ng kakayahang matukoy ang problema mula sa kanyang posisyon bilang Si Manuel ay nakaisip ng matapang na plano. Siya ay magtatrabaho ng lihim sa kanyang sariling hotel sa loob ng 1 buwan. Personal na mamasdan ang pang-araw-araw na operasyon at ang interaksyon sa pagitan ng mga empleyado at panauhin. Habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso, si Manuel ay umalis sa kanyang apartment at nagtungo sa Grand Manila Hotel. Pagdating doon, nagpakita siya sa opisina ng tauhan bilang Emmanuel Mendez, ang bagong waiter na kinuha para sa bakasyon sa tag-init. Ang pinuno ng tauhan, isang babaeng nasa gitna ng edad na tinatawag na Teresa, ay sumalubong sa kanya na may pagod na ngiti. Maligayang pagdating, Manuel. Sana ay handa kang magtrabaho ng husto. Kulang tayo sa tauhan at kasisimula pa lang ng peak season. Si Manuel ay tumango, kinakabahan ngunit determinado. Nandito ako para gawin ang aking makakaya, ma'am. Binigyan siya ni Teresa ng access card at iskjo. Ang iyong shift ay magsisimula sa loob ng 15 minuto. Pumunta ka sa 4th floor at magpakilala kay Ramon, ang supervisor ng paglilinis. Siya ang magtatalaga ng iyong mga gawain. Habang umaakyat siya sa service elevator, hindi maiwasan ni Manuel na mapansin kung gaano kaiba ang pakiramdam ng lahat mula sa bagong perspektibang ito. Ang luho na lagi niyang inaasahan ngayon ay tila hindi maabot, at ang kagandahan ng hotel na dati nagpapuno sa kanya ng pagmamalaki ngayon ay nakakakaba sa kanya. Pagdating sa 4th floor, natagpuan niya si Ramon, isang malaking lalaki na mga 40 taong gulang na may seryosong ekspresyon. Ikaw siguro ang bago, ang pagbulong nito. Kunin mo itong cart at simulan mo sa mga kwarto, 401 hanggang 410. May 30 minuto ka bawat kwarto. Kung matapos ka ng maaga, tulungan mo ang iyong mga kasamahan. Kung matapos ka ng huli, mananatili ka hanggang sa matapos mo. Naiintindihan mo ba? Si Manuel ay tumango, kinukuha ang mabigat na cart ng paglilinis. Habang papalayo siya, narinig niya si Ramon na bumubulong, itong mga baguhan hindi tumatagal. Ang susunod na ilang oras ay naging isang buhawi ng kulubot na mga kumot, basang mga tuwalya, at mga panlinis. Si Manuel, na sanay na gumugol ng kanyang mga araw sa isang komportableng opisina, ay mabilis na natagpuan ang sarili na pawisan at hingal. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis, ay nagsimulang maging mahapdi dahil sa mga kemikal. Sa kanyang pahinga para sa tanghalian, si Manuel ay umupo sa cafeteria ng mga empleyado, pinagmamasdan ang kanyang mga kasamahan na may pagkamausisa. Karamihan ay kumakain ng tahimik, may mga ekspresyon ng pagod sa kanilang mga mukha. Isang batang waitress ang umupo sa harap niya, nag-aalok ng mabait na ngiti. Ako si Tala, pagpapakilala niya. Unang araw. Si Manuel ay tumango, ibinabalik ang ngiti. Halata ba? Mahinang tumawa si Tala. Medyo. Huwag kang mag-alala, lahat tayo ay dumaan dyan. Kung kailangan mo ng tulong, pwede kang magtanong sa akin. Habang nag-uusap sila, napagtanto ni Manuel kung gaano karami ang hindi niya alam tungkol sa pang-araw-araw na buhay ng kanyang mga empleyado. Ikinuwento sa kanya ni Tala ang tungkol sa mahabang oras ng trabaho, sa mga mahihirap na panauhin, at sa patuloy na pressure na mapanatili ang mga pamantayan ng isang mamahalin na hotel na may limitadong resources.
Ang pinakamasama ay ang mga manager, bulong ni Tala, nagtitingin sa paligid na may pag-ingat. Lalo na si Santos. Tinatrato niya tayo na parang disposable. Sumimangot si Manuel. Malabo niyang naaalala si Santos, ang general manager na kanyang kinuha 1 taon na ang nakalilipas batay lamang sa kanyang kahanga-hangang resume. Ano ang ibig mong sabihin? Bago pa makasagot si Tala, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa cafeteria. Natapos na ang break, 2 minuto na ang nakalipas. Lahat magtrabaho na ngayon din. Nakita ni Manuel kung paano ang lahat ay mabilis na tumayo, itinapon ang tira ng kanilang pagkain sa basurahan. Ibinigay sa kanya ni Tala ang isang pagtingin na parang humihingi ng paumanhin bago mawala sa pasilyo. Habang bumabalik siya sa kanyang cart ng paglilinis, si Manuel ay nakaramdam ng magkahalong emosyon. Pagkakasala sa hindi pagbibigay ng mas maraming pansin sa mga kondisyon ng trabaho ng kanyang mga empleyado, determinasyon upang mapabuti ang sitwasyon, at lumalaking pagkamausisa upang malaman kung ano pa ang hindi niya alam tungkol sa kanyang sariling hotel. Ang hindi alam ni Manuel ay ang kanyang pakikipagsapalaran bilang waiter ay malapit nang magdala sa kanya sa isang landas na puno ng mga hamon, mga revelasyon, at mahihirap na desisyon na magpapabago magpakailanman sa kapalaran ng Grand Manila Hotel at sa lahat ng nagtatrabaho doon. Habang lumilipas ang mga araw, si Manuel ay lalong nalubog sa kanyang papel bilang waiter. Ang kanyang mga kamay na dati ay makinis, ngayon ay magaspang at may lamat dahil sa patuloy na kontak sa mga panlinis. Sumasakit ang kanyang mga kalamnan dahil sa pisikal na pagsisikap na hindi niya sanay, ngunit lumalaki ang kanyang determinasyon sa bawat bagay na natutuklasan niya tungkol sa realidad ng hotel. Isang umaga, habang nililinis ang presidential suite, nakarinig si Manuel ng mga tinig na galing sa pasilyo. Nakilala niya kaagad ang mabigat at makapangyarihang boses ni Santos, ang general manager. Kailangan nating ipatupad ang bagong e-service sa lalong madaling panahon, sabi ni Santos. Bumaba ang kita ng 15% sa quarter na ito, at si Reyes ay nagtanong ng hindi komportableng mga tanong. Naninigas si Manuel nang marinig ang kanyang sariling pangalan. Tahimik siyang lumapit sa pinto para mas marinig. Pero sir, tugon ng ibang boses, na nakilala ni Manuel bilang kay Teresa, ang pinuno ng tauhan, wala tayong sapat na tauhan para mag-alok ng personalized service 24 paghahati 7 sa mga e-guest. Nasa limit na tayo. Hindi iyan ang problema ko, sabi ni Santos. Gumawa ka ng mas marami sa mas kaunti, Teresa. Kung hindi mo kayang pangasiwaan ang sitwasyon, maghahanap ako ng ibang taong kaya. Hinigpitan ni Manuel ang kanyang mga kamao, galit. Paano maging ganoon kalaking walang pakialam si Santos? Halos aalis na siya at haharapin ito nang maalala niya ang kanyang pagdidiskarte. Bilang waiter, wala siyang kapangyarihan na hamunin ang general manager. Nang gabing iyon, habang nagdi-dinner sa cafeteria ng mga empleyado, si Manuel ay umupo kasama si Tala at iba pang mga waiter. Ang usapan ay tungkol sa bagong e-service. Pipigain nila hanggang sa huling patak ng ating oras at enerhiya, reklamo ni Jamie, isang veteranong waiter. At pusta ko, hindi tayo makakakita ng kahit isang karagdagang sentimo para sa dagdag na pagsisikap. Bumuntong hininga si Tala. Ang pinakamasama ay hindi man lang nila tinatanong ang ating opinyon. May mga ideya tayo para mapabuti ang serbisyo, pero walang nakikinig sa atin. Nakakita si Manuel ng pagkakataon. Anong klaseng mga ideya? Tanong niya na may pagkamausisa. Ang mga mata ni Tala ay nagliwanag. Well, halimbawa, maaari tayong lumikha ng mas mabisang sistema ng komunikasyon sa pagitan ng mga departamento. Minsan, isang panauhin ay humihiling ng isang bagay sa reception at ang impormasyon ay hindi agad nakakarating sa atin. O maaari nating i-personalize ang mga kwarto ayon sa kagustuhan ng mga regular na panauhin. Si Manuel ay namangha. Ito ang eksaktong uri ng mga makabagong ideya na kanyang hinahanap. Magandang ideya yan, Tala. Bakit hindi mo iminumungkahi? Ang ngiti ni Tala ay nawala. Sinubukan ko isang beses. Sinabi sa akin ni Santos na maglinis na lang ako ng mga kwarto at huwag isipin ang mga bagay na hindi ko kayang abutin. Lumaki ang galit ni Manuel. Hindi lamang masyadong pinipilit ni Santos ang mga tauhan, kundi niya rin pinapatahimik ang mahahalagang ideya na maaaring mapabuti ang hotel. Sa mga sumunod na araw, mas malapitan na sinuri ni Manuel ang dinamika sa pagitan ng mga empleyado at management. Napansin niya kung paano madalas na binaliwala ng mga supervisor ang lehitimong mga alalahanin ng mga waiter,
kung paano nasasayang ang mga resources dahil sa masamang komunikasyon, at kung paano nakakaapekto sa morale ng team ang stress at kakulangan ng pagkilala. Isang hapon, habang nililinis ang lobby, si Manuel ay nakasaksi ng isang insidente na nakapagpalamig sa kanya. Isang babaeng panauhin ay sumisigaw sa isang batang receptionist, inakusahan siya na nawala ang kanyang reserbasyon. "Gusto kong kausapin ang manager," sigaw ng babae. Si Santos ay mabilis na lumitaw, puro ngiti at paghingi ng paumanhin sa panauhin. Ngunit nang makalayo ang babae, nagbago ang kanyang ekspresyon. "Paano mo nagawa ang ganyang katangahang pagkakamali?" bulong niya sa receptionist na halatang nanginginig. "Kung magyayari ito ulit, maghahanap ako ng mas magaling na tao para sa posisyon." Nakita ni Manuel kung paano pilit pinagtitibay ng dalaga ang kanyang sarili para hindi umiyak. Gusto niyang makialam, sabihin kay Santos na hindi ganoon ang tamang pakikitungo sa mga empleyado, ngunit alam niyang hindi niya maaaring isugal ang kanyang pagkukunwari. Nang gabing iyon, nakahiga sa maliit na kwarto na kanyang pinagsasaluhan sa dalawa pang waiter sa tirahan ng mga empleyado, hindi makatulog si Manuel. Gumagala ang kanyang isipan, sinusubukang intindihin ang lahat ng kanyang nakita at narinig. Naintindihan niya na ang problema ng hotel ay hindi lamang tungkol sa kahusayan o serbisyo sa customer. Ito ay isang problema ng kultura. Sa ilalim ng pamumuno ni Santos, nabuo ang isang kapaligiran ng takot at kawalan ng tiwala. Ang mga empleyado, natatakot na mawalan ng trabaho, ay hindi naglalakas loob na magsalita o magkaroon ng inisyatiba. Alam ni Manuel na kailangan niyang gumawa ng aksyon, ngunit naintindihan din niya na ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng higit pa sa simpleng pagpapatalsik kay Santos. Kailangan niyang baguhin ng ganap ang paraan kung paano pinamamahalaan ang hotel. Habang sa wakas ay dinadaig siya ng antok, si Manuel ay nagsimulang bumuo ng plano. Hindi ito magiging madali, at tiyak na makakaharap siya ng pagtutol, ngunit determinado siyang gawin ang Grand Manila Hotel hindi lamang isang lugar ng luho para sa mga panauhin, kundi isang lugar din kung saan ang mga empleyado ay madarama na sila ay pinahahalagahan at iginagalang. Ang hindi alam ni Manuel ay ang kanyang pinakamalaking hamon ay malapit nang dumating, at bago niya maipatupad ang kanyang mga plano ng pagbabago, kailangang harapin niya ang mga sitwasyon na susubok hindi lamang sa kanyang determinasyon, kundi pati na rin sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Ang araw ay bahagyang sumisilip sa abot tanaw ng si Manuel, na inaantok pa rin, ay nagtungo sa hotel para sa kanyang morning shift. Gumugol siya ng isa pang gabi na paikot-ikot sa kama, puno ang isip ng mga ideya at pag-aalala tungkol sa kung paano mapapabuti ang mga kondisyon sa Grand Manila Hotel. Habang itinutulak niya ang kanyang cart ng paglilinis sa pasilyo ng 5th floor, nakarinig siya ng kaguluhan na nanggagaling sa isa sa mga suite. Maingat siyang lumapit at nakita si Ramon, ang supervisor ng paglilinis, na mainit na nakikipagtalo sa isang panauhin. "Hindi katanggap-tanggap ito," sigaw ng lalaki, isang executive na nasa gitna ng edad na may perpektong suite. "Nagbayad ako ng malaking halaga para sa suite na ito at puno ito ng alikabok. Tinatawag niyo ba itong 5-star hotel?" Si Ramon, na halatang kinakabahan, ay sinusubukang pakalmahin ang panauhin. "Sir, tinitiyak ko sa inyo na magpapadala kami ng isang tao kaagad para ayusin ang problema." "Ayoko ng mga dahilan," sigaw ng lalaki. "Gusto kong kausapin ang manager ngayon din." Sa sandaling iyon, si Manuel ay gumawa ng impulsibong desisyon. Lumapit siya at sinabi ng kalmadong boses, "Paumanhin po, sir. Ako ang bagong waiter na nakatalaga sa floor na ito. Kung papayagan niyo, personal kong aayusin ang inyong suite ng maayos." Ang panauhin ay tumingin sa kanya ng may paghamak. "At ano ang dahilan para isipin mong gagawin mo ang mas magandang trabaho kaysa sa mga incompetent na naglinis dati?" Si Manuel, na pinapanatili ang kumpusura, ay sumagot, "Sir, naiintindihan ko ang inyong frustration. Ipinangangako kong gagamitin ko ang lahat ng oras na kailangan para matiyak na ang suite ay perpektong malinis. Kung pagkatapos ng aking paglilinis ay hindi pa rin kayo nasisiyahan, maaari kayong direktang makipag-usap sa manager." Ang lalaki ay tila nag-isip sa loob ng ilang sandali. "Sige," sabi niya sa wakas. "May isang oras ka. Kung hindi ako nasisiyahan, ipapaalis ko ang buong staff ng paglilinis." Si Ramon ay nagbigay kay Manuel ng isang tingin na nagbababala bago mabilis na umalis. Si Manuel ay pumasok sa suite. Alam na mas marami ang nakataya kaysa sa simpleng paglilinis ng isang kwarto. Sa susunod na oras, si Manuel ay nagtrabaho nang hindi pa niya nagagawa noon.
Nilinis niya ang bawat sulok, pinagpag ang bawat ibabaw, at binigyang pansin ang pinakamaliit na detalye. Gumamit siya ng mga teknike na kanyang natutunan sa pagmamasid sa kanyang mas may karanasang mga kasamahan, at nagdagdag ng personal na touch na alam niyang makaka-impress sa isang demanding na panauhin. Nang bumalik ang executive, si Manuel ay huminto sa paghinga habang maingat na sinisiyasat ng lalaki ang suite. Sa wakas, ang panauhin ay bumaling sa kanya na may ekspresyon ng pagkamangha. Dapat kong aminin na ako ay namangha, sabi niya. Hindi lamang ito perpektong malinis, kundi inayos mo rin ang aking mga papeles sa trabaho sa isang napaka-efficient na paraan. Paano mo nalaman kung paano gawin yon? Si Manuel, inalala ang kanyang papel, ay sumagot ng mapagpakumbaba. Ang aking ama ay dating executive assistant, sir. Tinuruan niya ako ng ilang trick tungkol sa pag-organisa. Ang panauhin ay tumango ng may pag-apruba. Magaling. Kakausapin ko ang management para ipuri ang iyong trabaho. Pagkaalis ng lalaki sa kwarto, hinayaan ni Manuel ang sarili na huminga ng maluwag. Naiwasan niya ang isang krisis, ngunit alam niyang ito ay simula pa lamang. Si Manuel ay lumabas sa suite na may halong ginhawa at pag-aalala. Naiwasan niya ang isang agarang krisis, ngunit alam niyang ito ay isa lamang sa maraming problema. Ang structural na mga problema ng hotel ay nananatili pa rin, nagbabantang sumabog anumang oras. Habang itinutulak niya ang kanyang cart ng paglilinis patungo sa susunod na kwarto, nakaharap niya ng mukhaan si Santos, ang general manager. Ang lalaki ay tumingin sa kanya na may hindi mabasa na ekspresyon. Ikaw ang bago, hindi ba? Tanong ni Santos sa isang tono na nagpaninigas kay Manuel. Ang panauhin sa 507 ay katatawag lang sa reception para ipuri ang iyong trabaho. Sabi niya ikaw ang pinakamahusay na waiter na nakita niya sa loob ng maraming taon. Si Manuel ay tumango ng nerbiyoso, alam na naglalakad siya sa isang manipis na linya. Ginawa ko lang ang aking trabaho, sir. Pinakitid ni Santos ang kanyang mga mata. Trabaho mo lang. Pakinggan mo, bata, hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, pero babalaan kita, sa hotel na ito, walang hindi mapapalitan. Kung sa tingin mo maaari kang magpakalaking bayani at lampasan ang chain of command, nagkakamali ka. Ang puso ni Manuel ay malakas na tumitibok. Maaari bang may hinala si Santos? Hindi ko naintindihan, sir. Gusto ko lang tumulong, sagot niya, pinapanatili ang kanyang pagkukunwaring inosente. Tumulong ha, paungot siya ni Santos. Eto, bibigyan kita ng pagkakataon na tumulong ng tunay. Ang panauhin sa 6-0 ay nagrereklamo buong linggo. Wala siyang kasiyahan. Pumunta ka roon at ayusin ang problema. Kung magawa mo, baka isaalang-alang ko ang iyong posisyon dito. Kasama yon, umalis si Santos, iniwan si Manuel na may pakiramdam ng pagkabalisa. Alam niya na ang kwarto 6-0 ay kilala sa mga tauhan sa pagdadala ng isang partikular na mahirap na panauhin. Pagdating sa kwarto, marahang kumatok si Manuel sa pinto. Isang mataas at naiinis na boses ang sumagot mula sa loob, oras na. Naghihintay na ako buong umaga. Bigla na lamang bumukas ang pinto, nagpapakita ng isang babaeng mga 50 taong gulang, nakasuot ng designer na damit at nakatakip ng mga alahas. Ang kanyang ekspresyon ay purong disgusto. At, mataray na sabi niya, "Tatayo ka lang ba dyan o gagawa ka ng kapaki-pakinabang?" Si Manuel ay huminga ng malalim at pumasok sa kwarto. Sa susunod na 2 oras, hinarap niya ang walang katapusang sunod-sunod na mga reklamo at kahilingan. Ang unan ay masyadong malambot, ang air conditioning ay masyadong malamig, ang minibar ay walang kanyang paboritong brand ng mineral water. Sa bawat reklamo, si Manuel ay sumasagot ng may pasensya at profesionalismo, naghahanap ng mga creative na solusyon sa mga problemang tila walang solusyon. Pinalitan niya ang mga unan, inayos ang temperatura, at maging tumakbo sa isang malapit na tindahan para makakuha ng specific na brand ng tubig na hinihingi ng panauhin. Sa wakas, nang tila nasagot na niya ang lahat ng posibleng kahilingan, ang babae ay tumingin sa kanya ng may ekspresyon na hindi gaanong galit. "Well, at least ikaw ay marunong gumawa ng iyong trabaho," sabi niya, sa kung ano ang tila pinakamalapit sa isang papuri na maaari niyang ibigay. Pagod ngunit nasisiyahan, si Manuel ay aalis na sana nang idagdag ng babae, "Isa pa. Kailangan mong dalhin itong dress sa dry cleaner at ibalik ito sa loob ng 1 oras. Para sa isang event ngayong gabi at hindi ako makapaghintay." Tumingin si Manuel sa orasan.
Imposibleng dalhin ang dress sa dry cleaner at ibalik ito sa ganung kaikling panahon. Ngunit alam din niya na ang pagtanggi ay maaaring magwasak sa lahat ng pagsulong na nakamit niya. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng ideya. Ma'am, kung papayagan niyo, maaari kong personal na asikasuhin ang inyong dress dito mismo sa hotel. Mayroon kaming express pressing service na maaaring gawin itong perpekto sa loob ng 1 oras. Ang babae ay tumingin sa kanya ng may pagdududa. Kung sisirain mo ang aking dress, ipapaalis kita, babala niya. Naiintindihan ko ang panganib, ma'am. Magtiwala kayo sa akin, sagot ni Manuel na may kumpiyansa na hindi niya alam na mayroon siya. Sa susunod na oras, si Manuel ay nagtatrabaho ng tuloy-tuloy. Ginamit niya ang lahat ng kasanayan na kanyang nakuha sa pagmamasid sa mga empleyado ng hotel at ilang trick na kanyang naalala mula sa kanyang buhay bilang negosyante. Pinlansa niya, pinausukan, at binigyan ng finishing touches ang dress na may precision na nagulat kahit sa kanya. Nang ipakita niya ang dress sa panauhin, siniyasat nito ito ng may kritikal na mata. Pagkatapos ng isang sandali na tila walang hanggan, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Kahanga-hanga, sabi niya sa wakas. Hindi pa ako nakakakita ng sinuman sa hotel na ito na nagtrabaho ng ganyan. Tiyak na babanggitin ko ito sa aking review. Si Manuel ay lumabas sa kwarto na pakiramdam ay tumakbo siya ng marathon. Nalagpasan niya ang pagsubok, ngunit ang emosyonal na gastos ay mataas. Sa unang pagkakataon mula nang simulan niya ang kanyang lihim na pakikipagsapalaran, nagtataka siya kung talagang mayroon siyang kailangan para baguhin ang mga bagay mula sa loob. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya si Santos na pinapanood siya mula sa malayo. Ang ekspresyon ng manager ay isang halo ng gulat at isang bagay na hindi matukoy ni Manuel. Hinala? Respeto? O mas masama pa? Alam ni Manuel na nakakuha siya ng pansin para sa mabuti o masama. Ngayon ay kailangan niyang maingat na magpasya sa kanyang susunod na hakbang. Ang laro ay nagiging mas mapanganib at ang taya ay patuloy na tumataas. Ang mga sumunod na araw ay naging buhawi ng aktibidad para kay Manuel. Ang kanyang tagumpay sa mahihirap na mga panauhin ay hindi nakaligtas sa pansin at sa madaling panahon ay natagpuan niya ang sarili na nakatalaga sa pinakakomplikadong mga gawain at sa pinakahihigpit na mga kliyente. Sa isang banda, binibigyan siya nito ng pagkakataon na mas malapit na obserbahan ang mga operasyon ng hotel at ang mga mahihinang punto sa serbisyo. Sa kabilang banda, ang pagdami ng mga responsibilidad ay nagpahirap sa kanya na panatilihin ang kanyang pagkukunwari. Isang hapon, habang nililinis ang lugar ng swimming pool, napansin ni Manuel si Tala, ang mabait na waitress na nakilala niya sa kanyang unang araw, na mainit na nakikipagtalo kay Ramon, ang supervisor ng paglilinis. Hindi mo pwedeng patuloy na baliwalain ito, sigaw ni Tala. Ang kagamitan sa pagmementina ng pool ay kailangang palitan. Ito ay mapanganib para sa mga panauhin at para sa atin. Si Ramon ay tila naiinis. Tala, napag-usapan na natin ito. Walang budget para sa bagong kagamitan. Kailangan mong makaraos sa kung ano ang mayroon tayo. Pero Ramon, ito ay tungkol sa kaligtasan, pilit ni Tala. Tama na, mataray na sagot ni Ramon. Kung hindi mo magawa ang iyong trabaho gamit ang kagamitan na mayroon ka, siguro dapat kaming maghanap ng ibang taong kaya. Si Tala ay umalis, halatang frustrated at nasa bingit ng pagluha. Si Manuel, hindi mapigilang makialam, ay sumunod sa kanya hanggang sa isang tahimik na sulok sa likod ng pool bar. Tala, ayos ka lang ba? Tanong niya ng malumanay. Nagulat siya na para bang hindi niya napansin ang kanyang presensya. Oh, Manuel. Ayos ako. Hindi, ang totoo ay hindi ako ayos. Bumuntong hininga siya ng malalim. Mahal ko lang ang trabahong ito, mahal kong alagaan ang mga panauhin. Pero bawat araw ay nagiging mas mahirap gawin ito ng maayos gamit ang resources na mayroon tayo. Si Manuel ay tumango ng may pag-unawa. Naiintindihan kita. Napansin ko ang maraming bagay na maaaring mapabuti mula nang dumating ako. Si Tala ay tumingin sa kanya ng may pagkamausisa. Alam mo, para sa isang baguhan, tila nauunawaan mo ng husto kung paano gumagana ang isang hotel. Sa isang sandali, natakot si Manuel na nagsabi siya ng sobra. Ngunit pagkatapos ay nakakita siya ng pagkakataon. Well, nagtrabaho na ako sa ilang hotel dati. At lagi akong interesado sa pag-unawa kung paano gumagana ang mga bagay, hindi lang ang paggawa ng aking trabaho.
Ang galing naman, sabi ni Tala, may kislap ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Sana mas maraming tao dito ang mag-isip tulad nito. Marami akong ideya para pagbutihin ang mga bagay, pero walang gustong makinig. Ikwento mo sa akin ang ilan sa mga ideyang iyon, suhestyon ni Manuel, tunay na interesado. Sa susunod na oras, habang nagkukunwari silang naglilinis ng lugar ng pool, ibinahagi ni Tala kay Manuel ang isang serye ng mga makabagong mungkahi. Mula sa mas mahusay na sistema ng komunikasyon sa pagitan ng mga departamento, hanggang sa mga programa ng cross-training para mas maintindihan ng mga empleyado ang trabaho ng kanilang mga kasamahan. Si Manuel ay namangha. Si Tala ay hindi lamang may brilliant na mga ideya, kundi may malalim din na pag-unawa sa mga operasyon ng hotel at tunay na pangako sa kahusayan sa serbisyo. Tala, ang mga ideyang ito ay kahanga-hanga, sabi ni Manuel sa wakas. Bakit hindi mo pa ito formal na iminungkahi? Ang ngiti ni Tala ay nawala. Sinubukan ko isang beses. Naghanda ako ng presentasyon at lahat. Pero sinabi sa akin ni Santos na limitahan ko ang sarili ko sa paggawa ng aking trabaho at tumigil sa pangarap ng mga bagay na hindi ko maaabot. Lumaki ang galit ni Manuel. Hindi lamang sinasayang nila ang talento ni Tala, kundi niyurakan din nila ang kanyang diwa at inisyatiba. Hindi ka dapat sumuko, sabi ni Manuel ng may tiyaga. Ang iyong mga ideya ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa hotel. Si Tala ay tumingin sa kanya na may halong pag-asa at pagdududa. Sa tingin mo? Minsan naiisip ko na dapat akong maghanap ng trabaho sa ibang lugar, kung saan mas pinapahalagahan nila ang kanilang mga empleyado. Hindi, mabilis na sabi ni Manuel, nagulat sa sarili sa tindi ng kanyang tugon. Kailangan ng hotel na ito ang mga taong tulad mo, Tala. Mga taong nagmamalasakit, na gustong pagbutihin ang mga bagay. Si Tala ay tumitig sa kanya sa loob ng ilang sandali, na parang sinusubukang lutasin ang isang palaisipan. May kakaiba sa iyo, Manuel. Hindi ka tulad ng ibang bagong waiter na nakilala ko. Si Manuel ay nakaramdam ng takot. Masyadong halata ba siya? Ngunit bago siya makasagot, nagpatuloy si Tala. Nakakaaliw, alam mo ba? Ang magkaroon ng isang taong tunay na nakikinig, na nakakaunawa. Karamihan ng mga tao dito ay gusto lang gawin ang kanilang trabaho at umalis. Si Manuel ay medyo nawala ng kaba. Well, naniniwala ako na tayong lahat ay maaaring gumawa ng pagkakaiba, anuman ang ating posisyon. Ngumiti si Tala, isang tunay na ngiti na nagpaliwanag sa kanyang mukha. Alam mo, siguro kailangan nating maging mas malikhain sa kung paano natin ipepresenta ang ating mga ideya. Kung hindi gustong makinig ng management, siguro maaari tayong magpatupad ng ilang maliliit na pagbabago sa sarili nating paraan. Si Manuel ay nagtaas ng kilay na intriga. Ano ang nasa isip mo? Well, sabi ni Tala, ibinaba ang kanyang boses, nag-iisip ako ng paraan para mapabuti ang komunikasyon sa pagitan ng cleaning staff at maintenance. Kung maaari nating mas mahusay na i-coordinate ang ating mga schedule at gawain, maaari tayong maging mas epektibo. Si Manuel ay tumango, ang kanyang isipan ay nagtatrabaho na sa mga posibilidad. Magandang ideya yan. Paano tayo magsisimula? Habang ipinaliliwanag ni Tala ang kanyang plano, na-realize ni Manuel na nakatagpo siya ng higit pa sa isang kakampi. Nakatagpo siya ng isang taong nakikibahagi sa kanyang pananaw kung ano ang maaaring maging Grand Manila Hotel. Ang hindi alam ni Manuel ay ang hindi inaasahang alyansa na ito ay malapit nang maglagay sa kanya sa isang collision course kay Santos at sa management ng hotel. Ang mga pagbabago na sila ni Tala ay malapit nang simulan, bagaman maliit sa simula, ang magiging spark na magpapasiklab sa isang transformasyon na mas malaki kaysa sa maaaring isipin ng sinuman sa kanila. At habang ang araw ay lumulubog sa pool ng Grand Manila Hotel, nakaramdam si Manuel, sa unang pagkakataon mula nang simulan niya ang kanyang lihim na misyon, ng tunay na pag-asa na maaari niyang makamit ang pagbabagong hinahanap niya. Ang mga sumunod na linggo ay naging buhawi ng aktibidad para kina Manuel at Tala. Nagtatrabaho sila ng lihim, sinimulan nilang magpatupad ng maliliit na pagbabago sa kanilang pang-araw-araw na mga routine. Gumawa sila ng sistema ng coded notes para makipagkomunikasyon sa pagitan ng iba't ibang shifts. Pinabuti ang organisasyon ng mga cleaning cart para mapataas ang kahusayan. At maging nag-develop ng paraan para ma-prioritize ang mga request sa maintenance. Sa simula, ang mga pagbabago ay banayad. Halos hindi ito napansin ng ibang mga empleyado. Ngunit unti-unti, ang mga epekto ay nagsimulang maging halata.
Ang mga reklamo ng mga panauhin ay nabawasan, mas mabilis na nalilinis ang mga kwarto, at ang pangkalahatang atmosphere sa cleaning staff ay kapansin-pansing bumuti. Gayunpaman, hindi lahat ay maganda. Napansin ni Manuel na mas madalas siyang pinapanood ni Santos, na may titig na pinagsasama ang pagdududa at frustration. Parang nararamdaman ng general manager na may nagbabago, ngunit hindi niya matukoy kung ano o sino ang nasa likod nito. Isang umaga, habang nililinis ni Manuel ang lobby, nakarinig siya ng usapan sa pagitan ni Santos at Teresa, ang head ng personnel. May nangyayari sa cleaning staff, sabi ni Santos, ang kanyang boses puno ng iritasyon. Masyadong mabisa sila. Organisado. Hindi ko gusto. Si Teresa ay tila nalilito. Pero sir, hindi ba't maganda yon? Bumababa ang mga reklamo at mas nasisiyahan ang mga panauhin. Hindi lang iyon ang usapan, mataray na sabi ni Santos. Tungkol ito sa kontrol. Kung magsisimula silang mag-isip na maaari nilang baguhin ang mga bagay sa sarili nilang paraan, ano ang susunod? Hihinging ng dagdag na sweldo. Mas magandang kondisyon. Hindi, kailangang putulin ito sa ugat. Si Manuel ay nakaramdam ng panlalamig sa kanyang likuran. Alam niyang naglalakad sila sa manipis na yelo, ngunit hindi niya inaasahan ang ganitong negatibong reaksyon sa mga pagpapabuti. Nang hapon na yon, habang nagpapahinga, ibinahagi ni Manuel kay Tala ang kanyang narinig. Namutla ang batang waitress. Sa tingin mo ba hinihinalaan nila tayo? Tanong niya, ang kanyang boses halos bulong. Si Manuel ay umiling. Hindi ko sa tingin alam nila na tayo mismo. Pero alam ni Santos na may nagbabago at hindi niya gusto. Kinagat ni Tala ang kanyang labi, nag-isip. Siguro dapat tayong tumigil. Kung madiskubre nila tayo, maaari tayong mawalan ng trabaho. Si Manuel ay nakaramdam ng guilt. Hindi alam ni Tala na siya ang may-ari ng hotel at hindi talaga nasa panganib ang kanyang trabaho. Pero para sa kanya at sa lahat ng ibang empleyado, ang banta ay tunay na tunay. Hindi, sabi niya sa wakas, na may determinasyon na nagulat maging sa kanyang sarili. Hindi tayo maaaring tumigil ngayon. Ang ginagawa natin ay nagpapabuti ng mga bagay para sa lahat. Kailangan nating magpatuloy. Si Tala ay tumingin sa kanya na may halong paghanga at pag-aalala. Pero paano? Kung naghahanap si Santos ng masisisi, tanging panahon lang bago tayo matuklasan. Si Manuel ay nag-isip ng sandali. Siguro oras na para maging mas matapang. Kung mas maraming tao ang kasangkot, mas mahihirapan si Santos na ituro ang isang partikular na tao. Ano ang nasa isip mo? Tanong ni Tala na intriga. Isang grassroots movement, sagot ni Manuel, nararamdaman kung paano nabubuo ang ideya sa kanyang isipan. Ibabahagi natin ang ating mga ideya sa mas maraming empleyado. Hindi lahat ng sabay, kundi unti-unti. Magsisimula tayo sa mga pinakatinitiwala natin. Si Tala ay dahan-dahang tumango, isang ngiti ang nabubuo sa kanyang mga labi. Maaaring gumana. At kung mas maraming tao ang nakakakita ng mga benepisyo, mas mahihirapan ang management na baliwalain tayo. Sa mga sumunod na linggo, si Manuel at Tala ay walang kapagurang nagtrabaho para palawakin ang kanilang network. Ibinahagi nila ang kanilang mga ideya kay Jamie, ang veteranong waiter, kay Maricel, isang matalinong receptionist, at kahit kay Ramon, ang supervisor ng paglilinis na, sa kanilang pagkamangha, ay naging bukas isang beses na nakita niya ang positive na mga resulta. Ang kilusan ay tahimik na lumago, tulad ng isang underground na ilog. Ang mga empleyado ay nagsimulang mas mahusay na makipagkomunikasyon sa pagitan ng mga departamento, magbahagi ng resources at kaalaman. Ang kahusayan ay lalong tumaas, at ang atmosphere sa hotel ay naging mas collaborative at positibo. Gayunpaman, ang bagyo na inaasahan ni Manuel ay sumabog sa wakas isang Biyernes ng hapon. Si Santos ay tumawag ng emergency meeting sa lahat ng staff. Ang general manager ay naglalakad sa harap ng nakapaligid na mga empleyado, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit na halos hindi napipigilan. May ginagawang hindi otorisadong mga pagbabago sa mga procedure ng hotel, pagsisimula niya, ang kanyang boses ay malamig tulad ng yelo. Hindi ito katanggap-tanggap. Sino man ang mahuli na nag-alter ng established protocols ay agad nasisisihin. Isang matigas na katahimikan ang bumalot sa silid. Naramdaman ni Manuel ang takot na nanggagaling sa kanyang mga kasamahan. Halos magsalita na siya para tanggapin ang responsibilidad nang si Tala ay lumapit sa harapan. Santos, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig ngunit matatag,
ang mga pagbabagong ginawa ay nagpabuti ng ating serbisyo. Ang mga panauhin ay mas nasisiyahan at maaari naming gawin ang aming trabaho ng mas mahusay. Si Santos ay bumaling sa kanya, ang kanyang mga mata ay mapanganib na kumikinang. Inaamin mo ba na nasa likod ka nito, Tala? Bago pa makasagot si Tala, si Jamie, ang veteranong waiter, ay sumingit. Hindi lang si Tala, sir. Lahat tayo ay nag-ambag sa mga pagbabagong ito. Totoo yan, dagdag ni Maricel mula sa reception. At ang mga resulta ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Ang mga reklamo ay bumaba ng 30% mula nang ipatupad natin ang bagong sistema ng komunikasyon. Isa-isa, ang mga empleyado ay nagsimulang magsalita, ipinagtanggol ang mga pagbabago at ipinaliwanag kung paano napabuti ang kanilang trabaho at ang serbisyo sa mga panauhin. Si Santos ay tila nagulat. Malinaw na hindi niya inaasahan ang ganitong unified na pagtutol. Ito ay insubordination, pagbubulong niya. Hindi ninyo basta-basta maaaring magpasyang baguhin ang mga bagay sa sarili ninyo. Alam ni Manuel na oras na para makialam. Lumapit siya sa harapan, alam na ang kanyang gagawin ay maaaring baguhin ang lahat. Santos, sabi niya ng kalmado, ang mga pagbabagong ito ay hindi banta. Ito ay isang oportunidad. Ang staff ay nagpakita ng inisyatiba at dedikasyon para pagbutihin ang hotel. Hindi ba dapat nating isaalang-alang man lang ang kanilang mga ideya? Si Santos ay tumitig sa kanya, may kislap ng pagkilala sa kanyang mga mata. Ikaw, sabi niya ng dahan-dahan. Ikaw ang bago. Ang nagdudulot ng problema mula nang dumating ka. Pinanatili ni Manuel ang kanyang composure, alam na lahat ng mata ay nasa kanya. Hindi ako nagdudulot ng problema, sir. Sinusubukan ko lang gawin ang aking trabaho ng pinakamahusay na posible, katulad ng lahat dito. Ang tensyon sa silid ay halatang halata. Sa isang sandali, tila si Santos ay sasabog. Ngunit pagkatapos, hindi inaasahan, si Teresa, ang head ng personnel, ay sumingit. Santos, sabi niya ng matatag, sa tingin ko dapat nating pakinggan ang kanilang sasabihin. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Kung ang mga pagbabagong ito ay nagpapabuti ng ating serbisyo, hindi ba dapat nating isaalang-alang man lang ang mga ito? Si Santos ay tumingin sa paligid, napag-isip na nawawalan siya ng kontrol sa sitwasyon. Sa isang umbol ng frustration, sinabi niya, sige. May 1 linggo kayo para magpresenta sa akin ng detalyadong ulat ng lahat ng mga pagbabagong ginawa ninyo at ang kanilang mga resulta. Pagkatapos noon, ako ang magdedesisyon kung ano ang mananatili at kung ano ang aalis. At kung matuklasan kong may nagtago ng impormasyon o kumilos sa likod ko, magkakaroon ng mga kahihinatnan. Naiintindihan? Isang bulong ng pagsang-ayon ang lumaganap sa silid. Habang nagsisimulang magkalat ang mga empleyado, si Manuel ay nakipagpalitan ng tingin kay Tala. Nanalo sila ng maliit na tagumpay, ngunit alam nila na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ang hindi alam ni Manuel ay ang confrontation na ito ay nagtanim ng binhi ng hinala sa isipan ni Santos. Ang general manager ay determinadong matuklasan kung sino talaga ang bagong waiter na ito na tila alam na alam ang lahat at may sobrang impluensya. Ang bagyo na paparating ay mas malaki kaysa sa ma-imagine ni Manuel, at sa madaling panahon ay matagpuan niya ang sarili sa mata ng bagyo, nakikipaglaban hindi lamang para sa kinabukasan ng hotel, kundi pati na rin para panatilihin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan na lihim. Ang mga araw pagkatapos ng meeting ay isang mabilis na pagkilos. Si Manuel, Tala, at ang natitirang team ay walang kapagurang nagtrabaho para idokumento ang lahat ng pagbabagong kanilang ipinatupad at ang kanilang positibong resulta. Mga gabi na walang tulog, mainit na mga pagtalakay, at isang pangkalahatang pakiramdam ng pagkabalisa ang nangingibabaw sa atmosphere ng hotel. Samantala, napansin ni Manuel na si Santos ay mas malapitan siyang binabantayan. Nararamdaman niya ang mga mata ng general manager na sumusunod sa kanya sa mga pasilyo, sinusuri ang bawat aksyon niya. Ang pressure ay halos hindi matiis, at alam ni Manuel na tanging panahon lamang bago mabunyag ang kanyang pagkukunwari. Isang hapon, habang nililinis ni Manuel ang bar ng hotel, nakarinig siya ng usapan na nagpalamig sa kanyang dugo. Sinasabi ko sa iyo, Teresa, may kakaiba sa bagong waiter na yon, bulong ni Santos, mahina ngunit malakas. Nag-imbestiga ako at walang record tungkol sa kanya sa alinman sa mga hotel kung saan sinabi niyang nagtrabaho siya dati. Si Teresa ay tila nagdududa. Sigurado ka ba, Santos? Siguro gumamit siya ng ibang pangalan o
Hindi putol ni Santos. May iba pa. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, kung paano niya nauunawaan ang negosyo. Hindi siya isang simpleng waiter. At alamin ko kung sino siya talaga. Si Manuel ay nakaramdam ng panik. Ang kanyang isipan ay nagtatrabaho ng mabilis, sinusubukang makahanap ng solusyon. Alam niyang hindi niya maaaring panatilihin ang pagkukunwari ng mas matagal pa, ngunit hindi rin niya maaaring ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi pa ngayon, kapag napakalapit na nila sa pagkamit ng tunay na pagbabago sa hotel. Nang gabing iyon, halos hindi makatulog si Manuel. Gumagala siya sa kanyang maliit na kama sa tirahan ng mga empleyado. Alam na ang kanyang mga desisyon sa mga susunod na araw ay maaaring magdikta hindi lamang ng kanyang kinabukasan, kundi pati na rin ng lahat ng mga empleyado na nagtiwala sa kanya. Kinaumagahan, habang naghahanda para sa kanyang shift, gumawa siya ng desisyon. Kailangan niyang magtiwala sa isang tao, at ang taong iyon ay dapat si Tala. Siya ang naging kakampi niya mula pa sa simula, at nararapat na malaman niya ang katotohanan. Natagpuan niya si Tala sa supply room, nag-aayos ng mga tuwalya. Tala, sabi niya ng mahina, kailangan kong makipag-usap sa'yo. Pribado. May bagay sa kanyang tono na tila nag-alarma sa kanya, dahil tumango siya ng walang tanong at sumunod sa kanya hanggang sa isang malayo na sulok ng basement ng hotel. Tala, may sasabihin ako sa'yo, sinimula ni Manuel, malakas na tumitibok ang kanyang puso. Hindi ako kung sino ang akala mo. Si Tala ay tumingin sa kanya ng may halong pagkalito at pag-aalala. Ano ang sinasabi mo, Manuel? Humugot ng malalim na hininga, inihayag ni Manuel ang buong katotohanan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang may-ari ng hotel, ang kanyang plano na magtrabaho ng lihim, at ang kanyang mga dahilan para gawin ito. Nakita niya kung paano ang ekspresyon ni Tala ay nagbago mula sa pagkagulat hanggang sa shock, at sa wakas sa isang bagay na hindi niya matukoy. Nang matapos siya, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Sa wakas, nagsalita si Tala, ang kanyang boses halos bulong. Bakit mo sinasabi sa akin ngayon? Dahil si Santos ay naghihinala na, sagot ni Manuel. At dahil kailangan ko ang iyong tulong. Masyadong malayo na ang narating natin para sumuko. Si Tala ay tumitig sa kanya sa loob ng tila isang kawalang hanggan. Pagkatapos, sa pagkamangha ni Manuel, isang maliit na ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Alam mo, isang bahagi ko ay laging nakakaalam na may kakaiba sa'yo. Pero ito ay katulala. Alam ko, sabi ni Manuel, nakakaramdam ng relief na hindi galit si Tala. Tutulungan mo ba ako? Si Tala ay dahan-dahang tumango. Naman. Pero ngayong alam ko kung sino ka talaga, may ilang mas mataas na mga ideya akong gusto kong ibahagi. Bago pa makasagot si Manuel, ang pinto ng basement ay biglang bumukas. Si Santos ay naroon, ang kanyang mukha ay isang maskara ng tagumpay na galit. Alam ko na, sigaw niya. Alam kong may binabalak ka. Sino ka ba talaga? Isang espiya mula sa kompetisyon? Isang undercover na mamamahayag? Si Manuel ay tumayo ng tuwid, alam na dumating na ang sandali ng katotohanan. Hindi, Santos. Ako si Manuel Reyes, ang may-ari ng hotel na ito. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Si Santos ay tila tinamaan ng kidlat, ang kanyang bibig ay bumubukas at nagsasara ng walang tunog. Si Tala, sa kabila ng pagkakabigay ng impormasyon ilang sandali pa lang ang nakalilipas, ay tila kasing gulat din nang marinig ang revelasyon ng malakas. Ito ay imposible, sabi ni Santos sa wakas. Bakit ang may-ari ng hotel ay magtatrabaho bilang waiter? Para makita ng personal kung ano ang tunay na nangyayari dito, sagot ni Manuel, ang kanyang boses ay matatag. Para maintindihan kung bakit ang isang hotel na dating ipinagmamalaki ng lungsod ay nawawalan ng ningning. At ang nakita ko, Santos, ay labis na nakakadismaya sa akin. Si Santos ay tila nakabawi ng kaunti sa kanyang composure. Reyes, kung mayroon kang anumang reklamo tungkol sa aking pamamahala, maaari sana nating talakayin ito sa aking opisina. Hindi kailangan ng ganitong panlilinlang. Talaga, tugon ni Manuel, ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Tulad ng huling beses na sinubukan kong talakayin ang mga problema ng hotel sa iyo, at tiniyak mo sa akin na kontrolado ang lahat. Hindi, Santos. Kailangan kong makita ang katotohanan para sa aking sarili. Sa sandaling iyon, si Teresa ay lumitaw sa pinto, naakit ng kaguluhan. Ano ang nangyayari dito? Tanong niya, nalilito sa eksena sa harap niya.
Ang nangyayari, sabi ni Manuel, na hindi lamang si Teresa ang kausap kundi pati na rin sina Santos at Tala, ay oras na para sa tunay na pagbabago sa Grand Manila Hotel. At ang pagbabagong iyon ay magsisimula ngayon. Ang atmosphere sa basement ay puno ng tension at anticipation. Alam ni Manuel na ang mangyayari sa mga susunod na minuto ay magdidikta ng kinabukasan ng hotel at ng lahat ng nagtatrabaho dito. Ang confrontation na nabubuo sa loob ng mga linggo ay sa wakas ay umabot sa critical na punto, at si Manuel ay handa nang harapin ito ng diretsyo. Ang katahimikan na sumunod sa deklarasyon ni Manuel ay sinira ni Santos, na sa wakas ay tila nakabawi ng pagsasalita. Reyes, panimula niya, ang kanyang tono ay isang halo ng pinilit na respeto, at halos hindi mapigil na sama ng loob. Kung mayroon kang mga reklamo tungkol sa aking pamamahala, handa akong talakayin ang mga ito. Pero itong teatro na iyong binuo ay lubos na hindi kinakailangan at hindi propesyonal. Nanatiling kalmado si Manuel, alam na bawat salita at aksyon niya sa mga susunod na sandali ay magiging mahalaga. Hindi lang ito tungkol sa mga reklamo, Santos. Tungkol ito sa tunay na pag-unawa kung paano gumagana ang hotel na ito mula sa pinakasimula. At ang nakita ko ay nagpakita sa akin na kailangan natin ng fundamental na pagbabago sa paraan ng ating operasyon. Pero sir, pumasok si Teresa, na sinusubukan pa ring intindihin ang sitwasyon. Ano ang mali sa ating kasalukuyang paraan ng pag-operate? Ang mga numero Hindi lahat ay tungkol sa mga numero, Teresa, malumanay na sinagot ni Manuel. Nakakita ako ng mga empleyado na walang gana, mga resource na ginagamit ng mali, at isang working environment na humahadlang sa inobasyon at inisyatiba. Pero nakakita rin ako ng hindi kapanipaniwalang potensyal na mayroon ang team na ito kapag binigyan ng pagkakataon na sumikat. Si Tala, na nanatiling tahimik hanggang ngayon, ay lumapit. Totoo, sabi niya, ang kanyang boses ay nagkakaroon ng kumpiyansa sa bawat salita. Ang mga pagbabagong ipinatupad namin sa nakaraang mga linggo ay nagpabuti hindi lamang ng kahusayan, kundi pati na rin ng morale ng team. At nagsimula ang lahat dahil may isang taong sa wakas ay nakinig at pinahahalagahan ang aming mga ideya. Si Santos ay tila mas naiilang. Reyes, naiintindihan ko na gusto mong pagbutihin ang mga bagay, pero ang mga empleyado na ito ay walang karanasan o pananaw para gumawa ng mga desisyon tungkol sa kung paano dapat gumana ang isang luxury hotel. May mga dahilan kung bakit ang mga bagay ay ginagawa sa ilang paraan. Si Manuel ay nakaramdam na naubos na ang kanyang pasensya. At kasama ba sa mga dahilang iyon ang pagtrato sa mga empleyado na parang disposable? Ang pagbabaliwala sa kanilang mga ideya at pag-aalala. Ang paglikha ng isang kapaligiran ng takot at kawalan ng tiwala. Namula ang mukha ni Santos sa galit. Pinanatili ko ang operasyon ng hotel na ito. Natugunan ko ang mga financial target taon-taon. Sa anong halaga, Santos, matapang na sagot ni Manuel. Natugunan mo ang short-term objectives, pero sinisira mo ang pundasyon ng kung ano ang nagpapaganda sa hotel na ito, ang mga tao nito. Bumaling siya kina Teresa at Tala. Ang nakita ko sa mga linggong ito ay mayroon tayong isang kahanga-hangang team. Mga taong tulad ni Tala, na may mga brilliant na ideya pero hindi kailanman nabigyan ng pagkakataon na ibahagi ang mga ito. Mga empleyado na tunay na nagmamalasakit sa mga panauhin at sa paggawa ng kanilang trabaho ng maayos, pero na-demoralize ng isang pamumuno na hindi sila pinahahalagahan. Si Teresa ay dahan-dahang tumango, na parang nakikita niya ang mga bagay sa isang bagong liwanag. Totoo na nagkaroon tayo ng mga problema sa staff turnover at ang mga survey sa kasiyahan ng empleyado ay hindi naging maganda sa nakaraang mga taon. Eksakto, sabi ni Manuel. At iyon ay nag-reflect sa karanasan ng ating mga panauhin. Maaaring magkaroon tayo ng pinakamamahalin na mga pasilidad sa mundo, pero kung ang ating tauhan ay hindi motivated at empowered, hindi tayo kailanman makakamit ang kahusayan na hinahangad natin. Si Santos, na nakikitang nawawalan siya ng laban, ay sumubok ng huling depensa. Reyes, naiintindihan ko ang iyong punto, pero ang pagbabago ng buong sistema ng management ng hotel ay mapanganib. Maaari nating mawala ang lahat ng ating napatayo. Ngumiti si Manuel, isang ngiti na pinagsama ang determinasyon at pag-asa. O maaari tayong bumuo ng isang bagay na mas maganda. Santos, hindi ko sinasabing itatapon natin ang lahat ng iyong karanasan. Pero kailangan natin ng bagong approach, isang approach na pinagsasama ang iyong kaalaman sa mga bagong ideya at sigasig ng ating team. Bumaling siya sa lahat ng nasa harapan.
Ang iminumungkahi ko ay isang kumpletong transformasyon sa paraan ng ating operasyon. Magpapatupad tayo ng isang participatory management system. Bawat departamento ay magkakaroon ng pagkakataon na magmungkahi ng mga pagpapabuti at pagbabago. Gagawa tayo ng mga multidisciplinary team para harapin ang mga hamon ng hotel. At, ang pinakaimportante, mamumuhunan tayo sa ating mga tauhan sa kanilang pagsasanay at development. Si Tala ay hindi mapigilan ang kanyang kasiyahan. Napakaganda niyan! Napakarami kong ideya tungkol sa kung paano natin maaaring mapabuti ang karanasan ng mga panauhin sa pamamagitan lang ng ilang adjustment sa ating mga procedure. Si Teresa, bagaman tila medyo nag-aalinlangan pa rin, ay dahan-dahang tumango. Maaaring gumana ito. Sa katunayan, maaari nitong malutas ang maraming problema sa komunikasyon na mayroon tayo sa pagitan ng mga departamento. Si Santos, na nakikitang naiiwanan siya, ay sa wakas ay sumuko. Sa tingin ko maaari nating bigyan ito ng pagkakataon. Pero, paano natin ipapatupad ang isang bagay na ganito? Ngumiti si Manuel, nararamdaman na sa wakas ay umuusad sila sa tamang direksyon. Magsisimula tayo sa isang serye ng mga pagpupulong kasama ang buong staff. Gusto kong marinig ang mga ideya ng lahat, mula sa mga waiter hanggang sa mga manager. Pagkatapos, magbubuo tayo ng mga working team para i-develop at ipatupad ang pinakamahuhusay na mungkahi. Bumaling siya kay Santos. At kakailanganin ko ang tulong mo, Santos. Ang iyong karanasan ay magiging mahalaga para matiyak na ang mga pagbabagong ito ay maipapatupad ng epektibo at hindi ikokompromiso ang kalidad ng ating serbisyo. Si Santos ay tila nagulat sa loob ng isang sandali, pero pagkatapos ay tumango ng may determinasyon. Naintindihan ko, Reyes. Kung ito ang landas na pinili mo para sa hotel, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maging matagumpay ito. Mahusay, sabi ni Manuel. Ngayon, marami tayong trabahong gagawin. Teresa, pakiorganisa ang isang general meeting para bukas ng umaga. Oras na para malaman ng buong staff ang mga pagbabagong darating. Habang sina Teresa at Santos ay umalis para simulan ang mga preparasyon, si Manuel ay nanatili kasama si Tala. Salamat, simpleng sabi niya. Si Tala ay tumingin sa kanya ng may pagkamausisa. Para saan? Sa pagtitiwala sa akin, kahit nang natuklasan mo kung sino talaga ako. Sa hindi pagsuko sa iyong mga ideya sa kabila ng mga hadlang. Ikaw ang uri ng tao na nagpapaganda sa hotel na ito, Tala. Ngumiti si Tala, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasiyahan at determinasyon. Salamat sa iyo sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong ito. Hindi ka namin bibigyan. Habang lumalabas sila ng basement, si Manuel ay nakaramdam ng paghalo ng pag-asam at kaba. Alam niyang ang landas sa hinaharap ay hindi magiging madali. Magkakaroon ng pagtutol, mga hamon, at mga sandali ng pag-aalinlangan. Pero sa pagtingin kay Tala, nakikita ang pag-asa at kasiyahan sa kanyang mukha. Alam niyang gumawa siya ng tamang desisyon. Ang Grand Manila Hotel ay naghahanda para sa pinakamataas na ambisyong transformasyon hanggang sa kasalukuyan. At si Manuel ay determinadong tiyakin na ito ay magiging matagumpay, hindi lamang para sa negosyo, kundi para sa bawat taong tumatawag sa hotel bilang kanilang lugar ng trabaho. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang buhawi ng aktibidad sa Grand Manila Hotel. Ang general meeting na tinawag ni Manuel ay nagmarka ng simula ng bagong era para sa establishmento. Sa simula, nagkaroon ng pagdududa at pagtutol mula sa ilang empleyado at middle managers na natatakot sa pagbabago. Gayunpaman, habang ang mga bagong ideya ay nagsimulang maipatupad at ang positibong mga resulta ay naging malinaw, kahit ang mga pinakaalinlangan ay nagsimulang tanggapin ang transformasyon. Si Manuel, na ngayon ay hayagang nagtatrabaho bilang may-ari ng hotel, ay tiniyak na mananatili siyang kasangkot sa lahat ng antas ng operasyon. Nagtatag siya ng programang Isang Araw sa Buhay, kung saan ang mga manager, kasama siya mismo, ay regular na gumagugol ng isang araw na nagtatrabaho sa iba't ibang posisyon sa hotel. Hindi lamang ito nakatulong upang mapanatili ang koneksyon ng management sa realidad ng pang-araw-araw, kundi nagtaguyod din ito ng mas malaking respeto at pag-unawa sa pagitan ng lahat ng antas ng organisasyon. Si Tala ay naging susing bahagi sa bagong istruktura ng hotel. Ang kanyang pagkamalikhain at malalim na kaalaman sa mga operasyon ay nagdala sa kanya upang matawag na direktor ng inobasyon at patuloy na pagpapabuti, isang posisyon na nilikha partikular para sa kanya.
Sa ilalim ng kanyang pamumuno, maraming pagpapabuti ang naipatupad, mula sa bagong sistema ng panloob na komunikasyon hanggang sa programa ng personalization ng karanasan ng mga panauhin. Si Santos, sa pagkamangha ng marami, kasama na siya mismo, ay umunlad sa bagong kapaligiran. Pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang kanyang paunang pagtutol sa pagbabago, ang kanyang karanasan at kaalaman sa negosyo ay naging napakahalaga para maipatupad ang mga bagong ideya ng epektibo. Naging mentor siya para sa maraming kabataang empleyado, ibinahagi ang kanyang karanasan habang natututo siya ng mga bagong paraan ng pag-isip mula sa kanila. Si Teresa, sa kanyang bahagi, ay nanguna sa revolusyon sa pamamahala ng human resources ng hotel. Nagpatupad siya ng mga programa ng propesyonal na pag-unlad, pinabuti ang mga benepisyo para sa mga empleyado, at lumikha ng mas inclusive at collaborative na working environment. Habang lumilipas ang mga buwan, ang mga resulta ay nagsalita para sa kanilang sarili. Ang kasiyahan ng mga panauhin ay umabot sa record na antas, ang pag-ikot ng mga tauhan ay bumagsak ng malaki, at ang Grand Manila Hotel ay nagsimulang makakuha ng pagkilala sa industriya para sa kanyang makabagong approach na nakatuon sa mga tao. Isang taon pagkatapos ng malaking paghahayag ni Manuel, ang hotel ay nag-organisa ng isang gala para ipagdiwang ang kanyang transformasyon. Sa eleganteng ballroom, napapalibutan ng mga empleyado, panauhin, at mga kilalang tao sa industriya ng hotel, si Manuel ay tumayo upang magbigay ng isang talumpati. Isang taon na ang nakalipas, pagsisimula niya, ang kanyang boses ay umalinggaw sa tahimik na silid, nagsuot ako ng uniforme ng waiter, at pumasok sa hotel na ito na umaasang mauunawaan kung ano ang mali. Ang natuklasan ko ay ang ating pinakamalaking asset, ang ating pinakamahalagang kayamanan, ay nababaliwala, ang ating mga tao. Tumigil siya, tumingin sa mga atensyon na mukha sa kanyang paligid. Nakita niya si Tala, na kumikinang sa isang eleganteng damit, si Santos, na may mapagmamalaking ngiti, si Teresa, na tumatango ng may pag-apruba. Ngayon, isang taon ang nakalipas, nandito ako para sabihin sa inyo na ang tagumpay na ating nakamit ay hindi sa akin. Ito ay para sa bawat isa sa inyo. Sa bawat waiter na nagmungkahi ng pagpapabuti sa paglilinis ng mga silid. Sa bawat receptionist na nagmungkahi ng mas mahusay na paraan ng pangangasiwa ng check-in. Sa bawat chef na naglikha ng mga bagong bagay sa ating menu. Ang tagumpay na ito ay sa inyong lahat. Ang palakpakan ay sumabog sa silid, at si Manuel ay naghintay na ito ay tumahimik bago magpatuloy. Pero ang ating paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Ito ay simula pa lamang. Ang Grand Manila Hotel ay dating kilala sa kanyang luho, pero ngayon ay makikilala tayo sa ibang bagay, sa pagiging isang lugar kung saan ang bawat empleyado ay pinahahalagahan, kung saan ang bawat ideya ay pinakikinggan, at kung saan ang kahusayan ay hindi lamang isang layunin, kundi isang paraan ng pamumuhay. Itinaas niya ang kanyang kopita. Sa kinabukasan ng Grand Manila Hotel. Sa inyo, ang puso at kaluluwa ng lugar na ito. At sa lahat ng panauhin na nagbibigay dangal sa atin ng kanilang presensya, nagpapahintulot sa ating gawin ang ating mahal sa bawat araw. Ang toast ay tinanggap na may standing ovation. Habang bumababa si Manuel mula sa entablado, kaagad siyang pinalibutan ng mga empleyado at panauhin na gustong bumati sa kanya at ibahagi ang kanilang sariling mga kwento kung paano nakaapekto ang pagbabago sa kanilang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, natagpuan ni Manuel ang sariling harapan kay Tala. Tumingin siya sa kanya na may halong paghanga at pagmamahal. Alam mo, sabi niya na may ngiti, noong natuklasan ko kung sino ka talaga, hindi ko inakalang makakarating tayo ng ganito kalayo. Marahang tumawa si Manuel. Ako rin. Pero tinuruan mo ako ng isang mahalagang bagay, Tala. Tinuruan mo akong makita ang potensyal sa bawat tao, sa bawat ideya. Ikaw ang spark na nagpasiklab sa lahat ng ito. Bahagyang namula si Tala. Well, ikaw ang may lakas ng loob na gumawa ng pagbabago. Sumubok sa lahat para sa isang bisyon. At sulit ang bawat minuto, sagot ni Manuel, tumingin sa paligid ng silid na puno ng masaya at mapagmamalaking mga mukha. Habang nagpapatuloy ang selebrasyon sa kanyang paligid, nagbigay sa sarili si Manuel ng isang sandali ng reflection. Ang landas ay hindi naging madali. Nagkaroon ng mga sandali ng pag-aalinlangan, mga hamong tila hindi malalampasan, at mga araw kung saan nagtatanong siya kung gumawa ba siya ng tamang desisyon. Pero sa pagtingin sa kanyang paligid, nakikita ang kagalakan at pagmamalaki sa mga mukha ng kanyang mga empleyado, ang kasiyahan sa mga mata ng mga panauhin,
alam niya nang walang alinlangan na gumawa siya ng tamang desisyon. Ang Grand Manila Hotel ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay isang komunidad, isang pamilya. At magkasama, lumikha sila ng isang bagay na tunay na espesyal. Habang umuusad ang gabi, si Manuel ay nakisalamuha sa mga bisita, nakikinig sa mga kwento, nagbabahagi ng tawa at mga plano para sa hinaharap. At sa bawat pag-uusap, sa bawat pakikipagkamay at yakap, naramdaman niya ang kumpirmasyon ng isang fundamental na katotohanan. Ang tunay na luho ay hindi na sa mga telang mataas ang thread count o sa mga chandelier na kristal. Ito ay nasa pasyon at dedikasyon ng mga taong nagbibigay buhay sa hotel araw-araw. Ang Grand Manila Hotel ay muling nabuhay, mas malakas at mas maliwanag kaysa dati. At habang tumingin si Manuel sa hinaharap, alam niyang ang pinakamahusay ay darating pa.